Mabuting araw sa iyo, Sir Eric. Gayon din sa mga taong makakarinig nitong kwentong aking ibabahagi sa inyo. Una sa lahat, wala akong lakas ng loob para ibigay ang aking pagkakakilanlan. Hinihiling ko po na itago ninyo ako sa palayaw na ambo. Dati akong namamasukan bilang helper na kalaunan ay naging delivery boy sa isang katayan ng manok sa Nueva Ecija. Almost 5 years din siguro yon, pero sa ngayon po ay mayroon na akong maliit na pwesto ng lugawan dito sa Nabotas. Bilisan mo nga ang kilos, Ambo. Aba't aabutin tayo ng umaga kung lalamya-lamya ka. Bulyaw sa akin ni Mang Trining. Bakas na ang pagkainis ko noon, lalo na at ako lang ang lagi niyang pinag-iinitan. Baguhan lang kasi ako ng mga oras na yon. Kaya sa akin halos lahat pinapagawa ang trabaho ng kanyang mga pamangking sina Justin at Tyron. Sa totoo lang, mas nakakapagod ang trabaho ko bilang isang helper dahil sa kaliwat ka ng utos ng mga kasamahan na kung umasta ay parang pagmamay-ari na ng kumpanya. Idagdag mo pa ang ibang nuknukan sa sama ng ugali. Inisip ko na lang talaga na tumagal-tagal lang ako ay papatulan ko na ang mga yon. Pinaglihi ata sa kayabangan ng lahi nila. Kung anong ikinasama ng ugali ni Mang Lando ay siya namang kabaliktaran ng amo naming si Sir Paulo. Halos nasa parehong edad lamang kaming dalawa. Ang pinagkaiba nga lang ay amo ko siya at ako na may isang hamak na trabahador ng pamilya nila. Mukhang masarap yata ang upo ng mga bata mo, Manong, ha? Ngiting tanong nito. Uutal-utal namang sumagot ang matanda. Kapapahinga lang nila, sir. Galing sila doon sa loob para tumulong maglinis ng manok. Paliwanag ni Mang Lando. Ganun po ba? Kanina pa po ako ron sa loob. At sa katunayan, kanina ko pa rin kayo natatanaw. Nag-umpisang kumunot ang noo ni Sir Paulo. Sa susunod na makita kong hindi ka patas sa pagbibigay ng trabaho rito sa mga tauhan namin, mabuti pang bumalik ka na sa inyo at matulog. May diin ang salita nito sa kanyang katiwala. Hindi ko kukonsintihin ang kahit anong uri ng panlalamang na ginagawa mo. Kaya binabalaan kita. Isang beses pa. Dagdag nito. Agad na humingi ng pasensya si Mang Lando kay Sir Paulo at binulyawan ng pamangkin na magtrabaho na. Nasa pintuan na ng kanyang opisina ang aming amo nang humarap siyang muli. Ambo, halika muna rito sa loob. Hayaan mong tapusin nila ang trabaho. Tawag nito sa akin at saka pumasok sa kwarto. Tumingin lang ako kay Mang Lando at nakasimangot lang sa akin. Bubulong-bulong din sina Justin at Tyron na parang mga bubuyog. Binitawan ko ang tray na may lamang mga manok at dumaan sa gripo upang makapaghugas muna ng kamay. Paulo na lang, pre. Para ka namang iba sa akin kung ganyan. Salita ng amo ko nang pumasok ako sa opisina niya. Bahagya pa akong nagtaka. Pero bigla akong naalala si Pau Pau na kababata ko sa Marinduque. Ikaw ba talaga yan? Pucha, ang laki na ng pinagbago mo, pre. Parang dati lang tabatchoy ka pa. Pabirong sabi ko rito. Nakilala niya raw kaagad ako dahil sa kwintas na suot ko. Isa yung silver necklace na may pendant na pangil. Binigay niya kasi yun sa akin nang magpaalam siya sa nalilipat na sa Nueva Ecija dahil narito ang negosyo nila. Natatawa na lang ako at napatunayang maliit lang talaga ang mundo. Sigurado ka bang ayos lang sa yung maging driver, pre? Tanong sa akin ni Paulo bago lumabas ng opisina niya. Pambihira to. Siyempre ayos lang, no? Sanay ako sa ganitong trabaho, pare.
Mas lalo lang akong mahihirapan kung tatanggapin ko na maging tauhan sa opisina. Magiging pabigat lang ako sa kanila kung magkataon. Tatawa-tawang sagot ko. Sabay kaming pumunta sa pwesto nila Mang Lando. Sinabi nito sa kanilang aalisin ako roon at magiging bagong driver ng truck na siya namang pinagkakargahan nila ng mga manok. Kita ko ang ngiting aso ng matanda na pilit winawaksi ang inggit at galit sa akin. Wala rin naman kasi itong magagawa dahil si Paulo na mismo ang may utos nito. Paano yung driver talaga ng truck na to, pre? Sir Paulo, baka naman magalit yun sa akin kasi inagawan ko na ng trabaho, ha? Mahina akong bulong sa kanya. Sumagot naman ito na on call lang ang kasalukuyang driver nila. Kamakailan kasi ay nag-resign na si Mang Felipe na siyang pinakamatagal nilang driver. Kinabukasan kahit iba na ang aking posisyon ay tumutulong pa rin ako sa loob ng planta. Mabilis lang naman magtanggal ng balahibot pakpak ng mga manok dahil hulos puro makinarya na ang gumagawa nito. Pagkatapos maglinis ay hinugasan muna ang mga ito at saka isinalansan sa malaking tray upang hatakin at ikarga sa truck nila Mang Lando. Masaya naman ang naging takbo ng aking pagtatrabaho kahit na kakilala at kaibigan ko ang amo naming si Paulo. Ay hindi ko ito ginamit na dahilan para mag-astang hambog. Lumipas ang mga buwan at nakaipon na rin ako. Pasalamat na lang talaga ako sa kaibigan kong yun dahil kahit na tumatanggi ako, ay pinilit niya akong makitira sa bahay nila. Hindi literal na sa loob ng bahay kundi kasama ang ilan pa nilang mga tauhan na tulad ko ay kapos din sa pera para makapagrenta ng sariling kwarto. Talagang tunay na deserving ang pamilya nila Paulo sa lahat ng mga biyaya kasi wala kaming binabayarang buwan ng bilis doon. Tuwing linggo ang araw ng sahuran namin. Nakagawian namin kahit papaano ay makapaglibang man lang. Kumbaga tikman ang katas ng sariling pinagpaguran. Madalas kaming makikita sa maliit na kainan sa pagmamay-ari ni Manang Bebang. Isa yung matabang babaeng singkit, pero kapansin-pansin ang kanyang natural na ganda. Mas bata lamang siguro siya kay Mang Lando ng ilang mga taon. Yun lamang ang tanging kainan na bukas sa ganoong oras. Nagsisimula kasi ang kanyang pagtitinda ng alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Depende sa dami ng parokyano o supply ng pagkain. Umupo kami nila Paulo at ng mga naging kaibigan ko na ring sina Justin at Tyron sa paborito naming pwesto. Medyo malamig din kasi ang posisyon nun. Kaya hindi namin kailangan pang makiagaw ng hangin mula sa bentilador. Tuwing madaling araw, pinakadagsa ang mga tao. Karamihan doon ang mga motoristang inaabot ng gutom sa daan. Maamoy mo lang kasi ang sinangag na luto ni Manang Bebang ay talagang matatakam ka na ng husto. O heto na ang pulutan ninyo mga iho. Huwag magpapakalasing at ayaw ko nang magbuhat sa inyo palabas ng karinderya ko. Ani Manang Bebang na natatawa. Madalas kasi ay umaabot kami ng linggo na nagiinuman doon. Sarado na ang karinderya pero nasa loob pa rin kami at lumalaklak. Hindi na rin naman iba ang turing sa amin ni Manang Bebang. Pinapabayaan lang niya kami doon. Dahil nagtitiwala siya sa aming apat. Nasaan yung akin, Manang? Tanong ko rito. Sandali lang, Ambo. Hindi ka rin naman siguro nagmamadali, ano? Isasalang ko pa lang ang batutay na nire-request mo lagi. Sagot ni Manang. Matapos ilapag muli ang bagong mangkok na umuusok pang papaitan. Ilang sandali pa nga ay naamoy ko na ang amoy ng batutay. Ito ang bersyon ng longganisa sa Nueva Ecija na talaga namang mapaparami ng kanin sa sobrang sarap.
Madalas ko itong pinapartneran ng sukang may maraming sibuyas at sili. Solve na solve ako doon, kahit di na makisalo sa kinakaing chicharong bulaklak, papaitan at sisig ng tatlo kong kasama. Bandang 2:00 ng madaling araw ay nagyaya na si Paulong umuwi. May kikitain kasi siyang bagong nasusuplayan ng mga manok, kaya dapat ay magising siya ng maaga. Bawi na lang tayo mamayang gabi mga pre, aniya, at iniabot kay Manang Bebang ang bayad sa lahat ng kinain at ininom namin. Bumili muna ako ng 2 balot ng batutay kay Manang Bebang. Sinamahan na rin niya ito ng sariling bersyon niya ng sausawan. Kaya nagpasalamat ako. Naglalakad kami noon papunta sa bahay nila Paulo nang humiwalay ang magpinsan. Pupuntahan daw muna nila si Mang Lando sa bahay nito malapit sa planta. Adik na adik ka ata sa batutay pare ah. Biro ni Paulo habang patuloy kami sa paglalakad. Baka mamaya may gayuman na pala yan ni Manang Bebang. Basta balitaan mo ko kung kayo na ha. Dagdag nitong pang-aasar. Marahan ko naman itong sinuntok sa braso na natatawa na rin. Sira ulo. Masarap naman kasi talaga tong batutay pare. Halos lahat naman ng tinda ni Manang Bebang kaso iba kasi ang lasa nito. Malinamnam talaga. Kaya trip na trip kong kainin. Sagot ko sa kanya. Naramdaman kong nakatingin ito sa akin. Nagpipigil ito ng tawa dahil aniya, bakas talaga sa mukha ko ang sinseridad na nasasarapan ako sa batutay ni Manang Bebang. Nang makarating kami ni Paulo sa kanilang bahay, ay agad din kaming pumasok sa kanya-kanyang kwarto. Inilapag ko muna ang dala ko sa ibabaw ng lamesa at saka tumungo sa banyo upang maligo. Ayaw ko kasing natutulog ng amoy alak dahil aminado akong tamad akong magpalit ng sapin sa higaan. Kahit ganun naman, ilalaban ko na mabango ako sa kwarto at malinis sa bahay. Nang makaligo ako at makapagpalit ng damit, nagtimpla na rin ako ng kape para talagang tanggal ang amats ng alak sa katawan ko. Naupo muna ako sa harap ng munting mesa at tulad ng dating gawi, tinitigan ko ang mukha ni Juliana, ang kasintahan kong naiwan sa Marinduque. Puspusan kasi ang pagtatrabaho ko dahil plano na naming magsama sa iisang bubong. Iniwanan ko siya ng isang pangako bago umalis sa probinsya na sa pagbabalik ko, pakakasalan ko na siya. Masisira kaya to kung bukas ko palulutuin? Parang wala sa katinoang kinausap ko ang aking sarili. Tumayo ako at binuksan ang sindi ng kalan. Pakukuluan ko na lamang yun para paggising ko, ipiprito ko na lang. Isang tilaok ng tandang ang narinig ko. 5:00 na kaya nahiga na ako sa kama. Pre, sasama ka ba? Tanong sa akin ni Paulo. Sinagot ko naman ito na mukhang di muna ako makakasama sa kanya kasi napansin kong gabundok na ang labahan ko. Sayang din ang matinding sikat ng araw para makapagpatuyo ng sinampay. 1:30 nang matapos ako sa paglalaba. Kumakalam na rin ang aking sikmura kaya ipinrito ko na ang batutay na uulamin ko. Ang tanga ko talaga. Naisama ko pa sa basurahan ng sausawan. Tinignan ko ang maliit na cabinet sa kusina. Pero paubos na halos ang suka doon. Naisipan ko na lang isawsaw ito sa toyo. Kaya nilagyan ko na ang mangkok. Hindi ako nasasayahan sa lasa dahil hinahanap ko ang sipa ng asim ng sausawan. Lumabas muna ako ng kwarto at nanghingi ng kalamansing tanim ni Kuya Toti na isa ring driver gaya ko. Sus, kalamansi lang pala eh. Kumuha ka dyan oh. Marami namang bunga. Magiliw nitong sabi.
Namitas ako ng 3 piraso na sapat lang para sa gagamitin ko. Bumalik ako sa loob ng kwarto ko at binigyan din ng ulam si kuya na kakainin pa lang din ng mga oras na yon. Ipiniga ko na ang kalamansi at sarap na sarap sa pagmuya sa batutay. Nang mapansin kong medyo matigas ang nakagat ko, iniluwa ko ito at nakita ang isang buto. Hindi naman ako naghinala dahil minsan naman talaga ay hindi maiwasang mahaluan ito nun. Tuloy-tuloy lang ako sa pagkain nang pumasok si Paulo. Humahangos na umiiyak. Si Justin at Tyrone, pre. Patay na daw sila. Nailuwa ko ang aking kinakain sa labis na gulat. Dali-dali akong nagligpit ng mesa. Isinama ko ang mga batutay sa mangkok ng sausawan at itinaklob ang pinaglagyan ko nito noon. Bumulaga sa amin ang karumal-dumal na pagpatay sa magpinsan. May mga taga ito sa liig na animoy baboy na kakatayin. Wakwak ang mga tiyan nila, nawala na ang mga bituka. Bawat isa sa kanila ay nawawalan din ng mga braso't paa. Nangangatog pa si Mang Lando na natagpuan sa ilalim ng kama. Halos hindi ito makausap ng matino nang tanungin ko kung ano ang nangyari. Kinapitan nito ang 2 kong kamay at nauutal na nagsalita. Aswang! May aswang na nakapasok sa bahay ko! Nagkatinginan kami ni Paulo. Kapwa kami nabigla ng mga sinabi ni Mang Lando. Nakipagtulungan kami ni Paulo sa mga responding mga pulis. Ika nila, panibagong kaso na naman yun ng pagpatay. Hinala nila ay may serial killer na gumagala sa aming lugar na pumapatay ng mga tao. Dinala sa morgue ang 2. Isinama na rin si Mang Lando ng mga ito upang makatulong sa investigasyon. Tingin mo, sino kaya ang may gawa nun sa kanila? Tanong sa akin ni Paulo pagtapos tunggain ang bote ng serbesa. Wala akong ideya, pre. Kahit naman ganoon ang magpinsang yun, wala akong nabalitaan na may kaaway sila. Sagot ko. Delikado na kasi ang panahon ngayon, mga iho. Maraming masasamang tao ang nagkalat at naghahanap lang ng tiyempo para mambiktima. Sabat ni Manang Bebang na inilapag sa mesa ang mangkok na may lamang mani. Totoo po bang may aswang dito, Manang? Tanong ko sa kanya. Napatigil lang siya sa pagpupunas ng kabilang lamesa at nilingon kami. Hindi ko alam, Ambo. Aniya at bumalik na sa kusina. Hindi na rin kami nagtagal pa roon at umalis na. Wrong timing kasi kung magkasiyahan kami sa gitna ng pagkawala ng aming mga kaibigan. Sinabihan ako ni Paulo na wala munang pasok kinabukasan. Gusto kasi nito na magsagawa ng misa para kina Justin at Tyrone. Sinang-ayunan ko naman ang mungkahi niyang yon. Naglakad lang kaming 2 ng tahimik. Bakas pa rin kasi ang pagkabigla namin sa nangyari. Matamlay akong nahiga sa sopa nang makauwi kami. Ramdam ko ang bigat sa puso dahil sa biglaang pagkamatay ni na Justin at Tyrone. Hindi ko tiyak ang eksaktong oras nang kumulo ang sikmura ko. Tumayo muna ako at nagsangag ng bahaw na kanin. Pagkatapos maisalin sa plato ay umupo na ako. Naroon pa kasi ang tinakpan kong batutay na siya na ring ulam ko. Dahil nalimutan kong bumili kahapon. Nakatanga lang ako roon matapos ko itong buksan. Naglalaway sa mga uod ang batutay na nasa mangkok. Kinuha ko yun na may pandidiri at binuhos sa isang plastik para itapon. Mas lalo akong nagimbal dahil nakita ko ang ilang pirasong mga daliri ng tao na nakabalot sa bulok na bituka. Kinuryente ako sa kaba. At agad na naisip kung bakit nagbago ang anyo nito. Naghukay ako sa labas ng bahay para ibaon ito. Nang napansin ako ni Kuya Toti na lumabas para paganahin ang makina ng sasakyan.
Maaga kasi lagi ang alis ng nanay ni Paulo na si Mrs. Perla dahil isa itong propesora sa isang universidad. Kung sino man ang pinagbilhan mo niyan, tiyak na aswang siya. Sambit sa akin ni kuya at ipinakita ang batutay na pinatakan niya ng kalamansi. Malinaw na malinaw sa aking mga mata na nagbago rin ang itsura ng batutay na ibinigay ko sa kanya. Noong iniabot ko raw kasi sa kanya yon, ay may naamoy na siyang hindi maganda. Mula sa angkan ng mga manggagamot si Kuya Toti, kaya marami rin siyang kaalaman tungkol sa mga ganoong uri ng pangyayanggaw. Sa pagkain o inumin daw kasi madalas inihahalo ng mga aswang ang kanilang mga lason upang makahawa. Ang katas din daw ng kalamansi ang bumabasag sa tila sa lamang kanilang taglay. At siyang dahilan din kung bakit marami siyang tanim nun sa harap ng kwarto niya. Malakas ang pakiramdam ng mga aswang ambo. Hindi mo sila basta-basta mauutakan. Mainam na magdala ka ng pangontra laban sa kanila. Aniya, at iniabot sa akin ng isang garapon na parang may buhanging laman. At pinatuyo at pinulbos na bunga ng kalamansi at mabisa raw para sa mga aswang. Sa tuwing magsasagawa kasi ito ng ritual, ay nagbabago ang kanilang mga anyo. Yun ang perpektong oras upang sabuyan siya ng bagay na yan. Sumapit ang gabi ng unang lamay ni na Justin at Tyron. Nagulat na lang ako nang sabihin ni Paulo na ang lugaw na pinamigay sa mga nakikipaglamay ay galing sa karinderya ni Manang Bebang. Mawalang galang na ho. Pero kailangan po naming bawiin ang mga lugaw. Salita ko na hindi alintana ang sasabihin ni Paulo. Naguluhan naman ang mga bisita na kasalukuyang kumakain. May ilan pang ang nagalit sa akin pero para mas maunawaan nila ay nagpakuha ako ng bunga ng kalamansi. Hawak-hawak ko na ang tray at handang ipamahagi ito ng daglian akong natigilan. Lumabas si Manang Bebang na nasa kusina ng bahay nila Justin. Takang-taka ito sa kumusyong nangyayari at tila sumalungat ang kanyang mga kilay sa nakahaing kalamansi. Anong nangyayari? Hindi ba masarap ang luto ko? Inosenteng tanong niya. Sa pagtama ng aming mga paningin ay napansin kong lumiit ang itim ng mata nito. Nakarinig ako ng mga salita mula sa kanya. Inuutusan niya akong bawiin ang sinabi ko sa mga bisita. Labag sa loob kong naibuka ang aking bibig. Pasensya na ho. Sige, ituloy na po ninyo ang pagkain. Uutal-utal kong sabi. Siniko naman ako ni Paulo na bahagyang naiinis. Nakakahiya ka, pre. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya sa akin na tinitigan ko lang. Pasensya na ho, Manang Bebang. Nagbibiro lang siguro tong kaibigan ko. Sambit ni Paulo dito. Tumango lang si Manang Bebang at nginitian ito. Kung medyo natatabangan ho kayo, heto at may dala akong pampalasa na mas bagay sa lugaw. Kumuha lang po kayo rito. Inilapag ni Manang Bebang ang mga botelya na kung anong-anong pampalasang ginagamit niya sa kanyang karinderya. Umirap pa ito ng tingin sa akin bago inagaw ang tray ng kalamansing hawak ko. Akin na to. Mas mainam tong pampaasim sa adobong niluluto ko. Darating na raw ang kamag-anak ng mga kaibigan ninyo, kaya yun ang ihahain ko sa kanila. Maiwan ko na kayo. Inis na turan ng matandang aswang. Sinundan ko lamang ito ng tingin na may butil ng malalamig na pawis sa noo. Hinila ako ni Paulo palabas sa kalsada at muling tinanong. Pre, aswang si Manang Bebang. Sa wakas ay nasabi ko rin ito. Kunot noong sumagot sa akin si Paulo. Ano bang natira mo ha? Matagal na nating kilala si Manang.
Alam ko pre, pero yung batutay na tinda niya, naging mga daliri ng maibabad ko sa toyo na may kalamansi. Paliwanag ko. Hindi na rin siya nakipagtalo sa akin nang pasimple ko siyang pinakuha ng lugaw sa mesa. Pinatakan ko yon ng kalamansing naibulsa ko kanina. Nanlalaki ang kanyang mga mata ng mapagmasdang maigi na naging kulay itim ang kanin. Bumubulwak doon ang mga uod na siyang kumakain sa mga lamang loob na sahog nito. Isang van na lulan ang mga kaanak ni na Justin at Tyrone ang dumating. Dali-dali kong inagaw kay Paulo ang mangkok ng lugaw at inihagis sa damuhan. Nilapitan namin ang mga ito at nagpaabot ng pakikiramay. Sinamahan pa namin ito sa loob hanggang sa tulungan namin sila na dalhin ang mga pagkaing bitbit sa kusina. Nasaan ho si Manang Bebang? Tanong ko kay Aling Bet na naghahalo ng adobo. Narito lang ako sa banyo, Ambo. May kailangan ka ba? Tanong naman nito. Wala naman ho, Manang Bebang. Bibili lang sana kami ng mga baraha sa kanto. Marami po kasing gustong maglaro. Sagot ni Paulo. Pumayag naman ito kaya nagpaalam na muna kami sa mga bisita. Pinakisuyuan na lang namin sina Aling Bet at Manang Bebang na pansamantalang alalayan ng mga ito habang wala kami. Naglakad kami na hindi pinapahalata ang balak. Sinabihan ako ni Paulo na wag lilingon at umaktong normal dahil malakas ang kutob kong may matang sumusunod sa aming dalawa. Umikot kami ng daan pagkarating sa tindahan sa kanto. Sinabihan ko siyang kailangan naming makabalik sa bahay nila. Naiwan ko doon ang pinulbos na kalamansi na panglaban sa aswang. Pinuntahan namin si Kuya Toti. Kinalampag pa namin ito ng ilang ulit hanggang sa magising siya. Nagpasama kami sa kanya para puntahan ang bahay ni Manang Bebang. Siya lang kasi ang kilala kong makakatulong sa amin. Sabi kasi niya bago iabot ang pulbos ng kalamansi ay nakakatiyak siyang may balak ang aswang na kunin ang katawan ng mga patay upang maging pagkain o sahog sa kanyang karinderya. Susunod ako doon. Mauna na kayo. Sambit ni Kuya Toti. Lumakad kami ni Paulo patungo sa tindahan ni Manang Bebang. Walang kasiguraduhan ang aming gagawin ngunit kailangan naming gumawa ng paraan. Habang abala ang aswang sa mga bisita sa lamayan, nakiramdam kami sa paligid. Dumampot ng malaking bato si Paulo at inihagis sa bubong ng bahay ni Manang. Nang masigurong wala ito doon, ay mabilis kaming nakapasok sa loob ng tindahan. Sa unang pagkakataon ay narating namin ang imbakan niya ng kanyang mga paninda. Puno ng mga atay at lamang inuuod ang silyado niyang kusina. Mababaho at bulok ang ilang mga nasa lamesa. Dalawang mga braso rin ang nakapatong sa upuan. Tiyak namin kina Justin at Tyrone yon. Dahil kita doon ang magkaparehong tattoo ng magpinsan. Lumakad pa kami ng ilang hakbang at binuksan ang malaking banga. Sumambulat doon ang nakangangunit, biyak na ulo ni Mang Trining. Noong ihatid kasi ito ng pulis matapos ang maiksing imbestigasyon, ay katakatakang nawala daw ito. Namataan pa raw ito ng kapitbahay niyang si Rupert na tumatakbo. Pero noong labasin niya para sundan, ay wala na rin siyang ingay na narinig. Bukod sa may kalakasang hangin na sumalubong sa kanya, nataranta pa kami ni Paulo nang may kumakaluskos. Nakahinga lang kami ng matiwasay nang malamang si Kuya Toti pala ito. Kuya, anong gagawin natin? Natatakot kong tanong sa kanya. Kailangan nating hintayin si Manang Bebang. Sigurado akong babalik yun dito kapag napansin niyang wala na tayo sa burol. Sambit ni Paulo. Tama si Paulo. Ambo, dala mo ba ang pulbos ng kalamansi? Akin na.
Tanong ni Kuya Toti at inilahad nito ang kanyang kamay. Mabilis ko namang iniabot sa kanya ang botelya at ibinulusan niya yon. Patuloy lang kami sa paglibot sa bahay ng aswang hanggang sa mapadpad sa panibagong pinto. Binuksan namin ito at napag-alamang kwarto ito ni Manang Bebang. Hitik ito sa maraming buto ng mga taong kanyang naging biktima. Mainit ang buong silid, gawa ng nakasinding mga kandila. Napamura na lang ako nang mapansin ng tila taong nakahiga sa kama. Nakatalokbong ito ng puting kumot at hindi gumagalaw. "Buksan mo, pre," utos sa akin ni Paulo. "Tanga ka ba? Bakit ko naman bubuksan yan? Kung gusto mo, ikaw na lang," sagot ko rito. Umismid lang si Paulo at naglakad doon. Hinatak niya ang kumot at tumambad ang patay na tao. Taddad ng saksak ang buo nitong katawan at may laslas ang leeg. Nakatarak pa sa mata nito ang isang kutsilyo. Kuya Toti?" Tigagal kong salita. Humagalpak ang nilalang na nasa likod ko. Napalingon ako rito. Nang magpalit siya ng anyo bilang si Manang Bebang, agad ako nitong hinatak sa buhok at iniuntog sa kanto ng lamesa. Nabalot ng dugo ang aking muka dahil sa pagputok nito. Tumakbo namang lumapit sa akin si Paulo. Dinampot niya ang mga kandila at ibinabato yun sa aswang. Nakalapit ito sa amin at agad na dinakma si Paulo sa paa at pabaliktad na iniangat. Akala ninyo siguro ay hindi ko narinig ang balak ninyong dalawa, no? Bago pa kayo nakauwi, inunahan ko na kayo para mapatay ang lalaking yan. Galit na sabi ni Manang Bebang. Pakawalan mo kami! Hayop ka! Sigaw ni Paulo na ginamit ang isang paa para sipain ang aswang. Agad yung napigilan ni Manang at sa kabuong lakas na inihagis pa itaas si Paulo at tumama sa kisame ng kwarto. Sinalo ko naman ito para hindi siya sumalampak sa sahig. Lumakad ang aswang sa nag-iisang pulang kandila. Dinasalan niya yon. Kaalinsabay ng paglitaw ng punyal at pagbabago ng kanyang nakakatakot na wangis. Dahan-dahan itong lumakad at tumigil sa paanan ko. Umupo ito ng bahagya upang magpantay ang aming mga muka. Tila batid din nito ang takot na aking nararamdaman. Mukhang takot na takot ka, Ambo. Tatanga-tanga ka kasi. Napakabilis mong mauto. Nakangisi niyang wika. Kabado ko siyang binigyan ng ngiti kasunod ng pagsaboy sa mukha niya ng pinulbos na kalamansi. Naghuhurumentado niyang winasiwas ang punyal na dumaplis sa braso ko. Dahil walang makita, patuloy lang ako sa pagsaboy sa kanya ng hawak kong pangontra. Batid ko na mula pa noong bumalik kami sa bahay nila Paulo ay hindi siya ang tunay na Kuya Toti. Dahil tanda ko na noong binigyan ko siya ng batutay ay hindi niya kilala si Manang Bebang. Noong nasa kusina kasi kami, tinaktak ko ang laman ng botelya sa bulsa ko at pinalitan ito ng pamintang naroon. Nabitawan ni Manang Bebang ang punyal. Dinampot ko naman yun at nilagyan ng pinulbos na kalamansi. Muli siyang sumugod matapos punasan ng mga mata. Nailagan ko ito ngunit nahawakan ako sa damit. Mahigpit ako nitong sinakal na halos panawan ako ng ulirat. Buti na lamang at alisto si Paulo na kinuha ang pinadulas kong punyal papunta sa kanya. Isang tarak lamang nito ang siyang nagpaiktad sa aswang. Susuray-suray itong lumabas ng kanilang bahay ngunit nasumpungan agad siya ng mga taong naroon. Nalaman din pala ng mga kaanak ni na Justin at Tyrone ang balak niyang pangyayanggaw.
Nang makita ng mga ito na ibinasura ang bagong pitas na mga kalamansi, hindi na nagawa pang makapagpalit anyo ni Manang Bebang. Pinagtulungan na siyang patayin ng mga taong nakakain ng kanyang lugaw, maging mga residenteng minsan niyang naging parokyano. Inalalayan ko si Paulo at naupo sa paboritong ispat ng karinderya, hindi para kumain, kundi panoorin kung paano nila bawian ng buhay ang aswang. Sayang, gustong-gusto ko pa naman sana ang lutong batutay ni Manang Bebang sa kanyang karinderya.